Magandang araw sa atin mga kapatid kong rider. Usapang digital panel tayo ngayon. So ngayon mga kapatid kong rider, mapapansin nyo bukas yung ating digital panel. Yung digital panel natin is napakaganda. Sa totoo lang, yung review ko dito is napakaganda. Out of 10, 10 ang aking masasabi. Yan yung rating ko dito sa ating panel. So, usapang advantage at disadvantage tayo ngayon. Ano ba yung disadvantage ng paggamit ng digital panel? Yung paggamit ng digital panel na to, unang-una, is yung gastos. Kung nasira na yung pinakang panel ninyo, ang pinaka-the best na replacement para sa ating Sigma 250 na panel is this one. Ito yung universal panel na makikita nyo online through Shopee, Lazada, yan. Pero hindi siya yung tipong yung masasabi nyo na plug and play. Hindi siya plug and play, mga kapatid kong rider. Kailangan nyo mag-rewire dito sa ating panel na to. And then, kailangan nyo gumawa ng pinakang panel din. Yung panel na built-in nito, kailangan nyong gumawa pa rin ng isa pang panel para maipit nyo yung pinakang digital panel dito sa main board panel. Yan. Mapapansin nyo dito sa akin, ayan, nakadikit na siya. Dikit na siya. Nilagyan ko talaga siya. Pinix ko na yan. Nakapix na yan. Pinix ko. Kasi, ang pinaka-advantage ng fix is yung tubig. Yan. Tubig, yan ang number 1 kalaban nitong panel na ganito. Kahit sabihin nating IP65, IP66 yung pinakang panel na to, may chance pa rin na mabasa at magkaroon ng problema pagka nabasa yung pinakang panel. Kasi yung pinakang panel nito sa ilalim, yung pinakang panel niyan sa ilalim, hindi waterproof yun mga kapatid kong rider. Pagka nabasa yun, pwedeng mag-short circuit yung pinakang panel. At isa pa, ang disadvantage nito is kailangan nyong gumawa ng pinakang panel board dun sa main board. Ito kasi yung pinakang main board, ito yung ginawa nating mga fiber. Piniber ko yan mga kapatid kong rider, fiber lahat yan. Then minasilya natin. Then syempre, gumamit tayo ng pintura para lang mapaganda yung pinakang panel natin. So ayan. Ito, pagka binuhay yung ating digital panel. Yan. Sa totoo lang, wala pa naman ako nakikita masyadong disadvantage dito. Yun nga lang, pagka tinanggal mo sa battery, katulad nito, itong sinubukan ko na to ilang beses. Yung digital panel na to, pagka tinanggal mo yung pinakang cable na to, yung nakadirect sa aking battery, automatic, mamamatay to. Magbabalik siya sa 00. Magbabalik siya sa 00. Hindi maaaring hindi babalik sa 00 to mga kapatid kong rider. Wala ito, tataya ko yung motorsiklo ko. Kung itong motorsiklo na to, pagka tinanggal sa battery is magme-maintain pa rin yung clock niya? Hindi. Pagka tinanggal sa battery to, automatic babalik to sa 00. So, ang gagawin mo, kailangan mo ulit i-set. Yan. Pero kung ano yung pinakang setup mo dito, na katulad nung sa dito, pwede kang pumili ng 3 dito sa mayroon ditong pamimilian. Pagka nag-set ka ng depende sa'yo kung gaano yung set mo ng pinakang gasolina mo. Sa wiring din kinuha yon. Then ito, yung battery nito, dun din kinuha sa ating nakadirect sa ating battery. Then doon sa ignition. And then, ito yung limiter natin, ang ginawa ko dito, yung limit nito, ginawa kong 130. At least okay na yung 130. Hindi mo naman masasagad yun pagka nandito ka sa city. And then, yung takbo naman ito, hindi mo na kailangan gamitan ng conversion para dun sa pinakang speedometer. Hindi mo na kailangan magpalit ng speedometer. Same na speedometer din lang yung gagamitin dito. At same wirings din lang at saka same socket din lang yung gagamitin pagka nag-convert kayo dito. Yun. Ano ang advantage nito?
Yung advantage naman ito is, siyempre maganda, big bike look, then yung satisfaction, nandudun yung satisfaction natin. Napakasarap, lalo na pagka tinatakbo mo, hindi nila aakalain na, uy, anong unit to? Ang ganda naman yan. Anong panel yan, sir? Anong unit yan? Yun yung pag tumatakbo ka. Pero kung naririnig man is nagbebenta nito, pinakamaganda, itong panel na to, medyo i-tilted up niya para hindi siya nakahiga. Kasi pagka gantong digital, pagka tinamaan siya ng direct sunlight at tumingin ka dito, hindi mo masyadong makikita to. Medyo malabo. Kaya kung ako sa kanya, medyo tilted up niya. Yun yung pinakang advice na pwede kong masabi sa kanya. Para yung mga gustong mag-avail sa'yo, kung may gusto mang mag-avail ng mga ganitong units is may enjoy talaga nila yung pinakang unit natin kahit gabi or araw man pagka sila ay tumatakbo. Hindi sila mag-aalinlangang tumingin sa digital panel natin kahit ito ay nakadirekta sa direct sunlight. Magagamit nila ng buong buo yung pinakang panel. Yung hindi lamang pagka madilim, maganda, hindi lamang pagka maaraw, hindi siya masyadong makita. Yun lang yun. Katulad nito, tinatamaan siya ng ilaw, hindi na makita masyado yung battery. Then pagka tinatamaan ng ilaw itong mga to, masyado nang medyo lumalabo syempre. Kaya ang pinaka-advice, pinaka-maganda dyan is yung pinakang panel niya, medyo i-tilt niya. Yun yung pinakang advice. Yun. Sa ano naman, sa tulong at awa naman, is maganda. Maganda talaga ang masasabi ko dito. Wala na akong masasabi kundi maganda. Yun nga lang, hindi masakit siya sa bulsa. Yung pinakang panel natin o yung Sigma natin, mas maganda, lagyan din natin ng pinakang voltmeter. Yan, lagyan natin ng voltmeter. Itong battery ko kasi Yuasa, then medyo matagal na siyang hindi nabubuhay. So kagandahan nito, ayan. One click pa rin. Yan. Kagandahan sa kanya, mabilis pa rin siyang mabuhay. Yan. Disadvantage, wala naman akong masyadong masabi. Puro advantage lang. Napakaganda niya. Eto. Ipakita ko sa inyo yung kabuuan ng ating digital panel. Yan. Napakaganda na. Yun lang yung masasabi ko sa inyo mga kapatid kong rider. Kahit saang anggulo tingnan na yan. Pagka tinamaan siya ng araw, direct from the sunlight, sabi ko nga sa inyo, medyo lumalabo siya. Pero overall, na-review ko dito sa ating digital is napakaganda. Yan. Napakaganda ng pinakang review ko dito. Wala na akong masabi dito sa pinakang panel na to. Shout out kay Sir Joseph, yung unang nakausap ko tungkol sa Digital Sigma. Siya talaga yung naging ano ko nung nagpa-plan talaga ako nito, ginaya ko lang talaga siya. Then nakita ko si Sir Joseph, si Sir Jomel na basketballista, yung utol natin sa GSPR. Yan. Si Utol Jomel na napakagaling lumipad pagka nagbabasketball. Shout out sa inyo kay Boodle Works na siya yung gumawa nung pinakang panel niya. Tsaka napagtatanungan ko pagka wala akong mapagtanungan talaga. Pagka may mga idea ko na gusto kong malaman kung anong kasagutan, Boodle Works, power. Solid yan. Hindi nagpapabayad yan pagka nagtatanong. Yun nga pala. Yun ang issue sa kanya ngayon. Hindi nagpapabayad yan si Boodle Works. Si paring Kevin Kalkal, solid yan. Punta lang kayo sa M1 Garage. Solid yan yung mga kapatid natin yan. So, kung ano man yung mga gusto nyong malaman tungkol sa ating digital panel, message lang kayo dun sa nag-promote or nagbebenta nito. May nagbebenta nito, nakita ko online. Super saya ko nga nung nakita ko yun. Pero syempre, shoutout dun sa mga original creator ng nauna gumawa ng ating digital panel. Si Sir Joseph at saka si Sir Jomel. Power sa inyo. So, see you later mga kapatid kong rider. Power.